We slept together 57 times, tell me, wala lang ba iyon sa'yo? Sa galit ni Lalain ay hindi niya alam kung anong sasabihin. Inalis niya ang tingin dito at ibinaling sa kung saan. Bitiwan mo ako. Promise me you won't be together, sa halip at tura ni Gnaves na pinakawalan ang isa niyang kamay para marahang pisilin ang kanyang baba. Promise me, T. Hindi pa kiusap kundi isang utos ang dating ng sinabi iyong ni Gnaves, kaya naman mas lalong nagpuyos ang kanyang dibdib. Tapos na tayo kaya wala kang karapatan na pagbawalan akong makipagkaibigan kung kanino ko gusto, matapang na sagot ni Lalain, subalit hindi pa rin siya makatingin sa lalaki. So, do you want to be with him? Tanong pa ni Gnaves na may panganib na makikita sa mga mata. Hindi na kailangang itanong pa ni Lalain kung sino ang tinutukoy nito dahil iisa lang naman ang lalaking pinag-iisipan nito ng hindi maganda. Sinabi ko na sa'yo, tapos na tayo, natigil ang gustong sabihin ni Lalain nang biglang yumuko si Gnaves at sinakop ng halik ang kanyang labi. Gamit ang mapangahas na dila ay pilit niyang ibinuka ang bibig ni Lalain. Sinipsip ang tamis ng labi nito na kanina pa siya tinutukso. Tila sumabog ang ulo ni Lalain ng mga sandaling iyon. Nagpupumiglas ang kanyang mga kamay at sinusubukang itulak ang lalaki palayo, ngunit para lang siyang langgam na hindi man lang natinag ang lalaki. Ano ba di? Nanginginig at basag ang boses ni Lalain ng mga sandaling iyon. Halos mabingi na rin siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya ay patuloy lang si Gnaves sa paghalik na para bang sabik na sabik. Subalit isang malakas na tunog ng elevator door ang narinig ni Lalain, senyales na mayroong taong papalabas doon. Naalerto si Lalain dahil sa palapag na iyon ay dadalawa lang silang nakatira roon at si Elijah ang isa. Bumalik na ba si Elijah? Mas lalong nagpupumiglas si Lalain dahil doon pero ang siraulong si Gnaves ay hinapit siya sa kanyang baywang. Natatakot ka bang makita niya? Mahinang tanong ni Gnaves nang pakalawan ang kanyang labi. Nababaliw na siya. Sinamantala ni Lalain ang pagkakataon, itinulak niya ng ubod lakas ang si Gnaves at mabilis na tumakbo sa loob ng kanyang apartment. Nang isasara na ni Lalain ang pinto ay isang kamay ang humarang doon. Hindi na nagdalawang isip pa si Lalain at malakas niya itong isinara. Kung ang isang normal na tao ay nasa instinct na nitong aalisin ang kamay sa pintong iyon upang huwag maipit, pero wala na nga yata sa katinuan ang lalaking iyon. Dahil sa halip na alisin ang kamay ay ikinalang nito iyon sa pinto upang huwag magsara dahilan para maipit ito. Nalalaki ang mga mata ni Lalain nang makita na nagkulay ube at namula ang kamay ni Gnaves na nakaharang sa pinto. Nababaliw ka na ba? Bakit hindi mo inalis ang kamay mo? Ang sumunod na nangyari, gamit ang namamanhid na kamay, malakas na hinawi ni Gnaves ang nakasarang pinto at nang makapasok ay malakas niya itong sinipa para muling magsara. Takot na takot si Lalain sa nakikitang madilim na anyo ng lalaki kaya naman napaatras siya. At sa isang iglap, muli siyang hinapit ni Gnaves sa kanyang baywang, inikot at isinandal ang kanyang likod ng pinto. Ano bang gusto mong mangyari? Muli, isang halik ang pumigil sa pagsasalita ni Lalain. Sa pagkakataong iyon, mas mapusok ang paghalik ni Gnaves na para bang may kasamang galit. Sinipsip at kinakagat-kagat ng lalaki ang kanyang labi na para bang gusto siyang kainin ng buo. Dahil hindi na makapumiglas pa si Lalain sa ginagawang paghalik ng lalaki, naisip niyang kagatin ang labi nito. Ngunit tila nahulaan naman ng lalaki ang kanyang balak, ansamantala nitong pinakawalan ang kanyang labi at hinaplos iyon ng hintuturo nito. Kung gusto mo akong kagatin, bubuksan ko ang pinto. Anas ni Gnaves habang nakatingin sa kanyang labi. Akma na sanang sasagot si Lalain, subalit naudlot iyon sa sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Nataranta si Lalain at hindi mawari ang gagawin ng patuloy lang ang patunog nito. Lalain, pagtawag ni Elijah mula sa labas ng pinto. Patuloy na rin ang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell nang hindi sumagot si Lalain. Lalain, nandyan ka ba? Muling tanong ni Elijah. This time, bakas na ang pag-aalala sa tinig ng lalaki. Pwede ba, lumayo ka sa akin? Mahinang saad ni Lalain saka muling itinulak ang lalaki palayo sa kanya. Bakit? Natatakot ka bang malaman niya na magkasama tayo ngayon? Naikuyom ni Lalain ang kamao dahil sa matinding galit na nararamdaman pero hindi niya nagawang sumagot dahil natatakot siyang basta nito buksan ang pinto at makita siya ni Elijah sa ganoong mahalay na itsura. Nang walang tumugon sa pag-doorbell na iyon ni Elijah, ang cellphone naman ni Lalain ang nagring.
Dinukot iyon ni Neve sa bulsa ng blouse na suot ni Lalain at nagdilim ang kanyang anyo nang mabasa sa collar G na si Elijah ang siyang tumatawag ng mga sandaling iyon. Gusto mo bang sagutin ko para sa'yo? Tanong pa ni Neve na nakangisi. Wag, halos pabulong na saad ni Lalain. Natatakot siyang marinig ni Elijah na naroon lang siya sa loob. Timbagang at pilit na inabot ni Lalain ang cellphone mula kay Neves, pero dahil matangkad ito ng ilang pulgada ay nagmistulan siyang batang paslit. Namumula na ang mga mata ni Lalain dahil sa matinding galit. Aano ba talaga ang gusto mong mangyari? Galit na tanong ni Lalain mahinang boses. Come back, Lee. Tugon ni Neves sa seryosong tinig. Come back to me. Imposible iyan, walang paligoy-ligoy na sagot naman ni Lalain sa lalaki sa kaibinaling tingin sa ibang bagay. Uy, dahil kinamumuhian kita, sagot ni Lalain na nangingilid ang mga luha. I really hate you, Neves Dawson D. Namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa at ang tanging ingailang na maririnig ay ang pagtunog ng cellphone ni Lalain. Pinagmasdang mabuti ni Neve si Lalain ng mga sandaling iyon na para bang sa paraang iyon ay mababasa niya ang tunay na saloobin ng babae. Walang gustong magsalita sa dalawa at para bang nagpapakiramdaman lang ang mga ito. Si Neves ay nakapako lang ang mga mata kay Lalain, samantalang ang babae naman ay nakatingin lang sa kung saan at halatang iniiwasan siya. Nang sa wakas ay tumigil na sa pagtunog ang cellphone ni Lalain, at ang kasunod nito'y nakarinig siya ng papalayong labag mula sa labas ng kanyang apartment. Mukhang umalis na si Elijah ng mga oras na iyon nang walang makuhang sagot mula sa kanya. Bahagyang kumalma ang kanina patensyonadong puso ni Lalain, at nakahinga siya ng maluwang, subalit ang mga luha na kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga mata ay isa-isang pumatak. Masamang-masama ang kanyang loob dahil sa pang-aargabyado sa kanya ni Neves kanina lang. Ako ang nasaktan, pero ikaw ang umiiyak, makahulugang saad ni Neves sabay punas ng mga luha sa pisngi ni Lalain gamit ang hintuturo. At sino naman ang may sabi sa'yo na iharang mo ang kamay mo sa pinto? Dapat lang sa'yo yan, singhal naman ni Lalain. You're so cruel, sagot ni Neves sa mapait at puno ng hinanakit na tono. Hindi sumagot si Lalain, sa halip ibinaling niya ang paningin sa ibang bagay. Marahan namang pinisil ni Neves ang baba ng babae at pilit na iniharap sa kanya. Do you really hate me? Tanong ni Neves na may kung anong emosyon ang mababasa sa mga mata. You really hate me? Walang pag-imbot na sagot ni Lalain. Sino ba ito para lagi siyang ipahiya sa harap ng ibang tao? At kahit hindi man si Elijah ang taong iyon, wala pa rin itong karapatan na ipahiya siya. Talaga bang ganyan na lang katindi ang galit mo sakin? Muling tanong ni Neves na hindi pa rin sumusuko. Kinagat ni Lalain ang pang-ibabang labi at hindi na sumagot. Nanatili siyang nakatingin sa kung saan at tila ayaw ng pagtuunan pa ng pansin ang lalaki. Muling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang si Neves na ang unang nagsalita. Okay, I'll let you go, seryosong saad ni Neves, ito na ang huling beses. Dagdag pa ni Neves. He was very grateful to her for saving his grandmother, so he would give her what she wanted. But the moment she did something to provoke him again, he wouldn't let her go. Tumalikod na si Neves at binuksan ang pinto, pero bago siya tuluyang makalabas ay inawat siya ni Lalain. Wait, nakalimutan mo to, ani Lalain sabay abot ng box ng alahas bigay nito sa kanya. Masyado itong mamahalin kaya hindi siya komportable na itago iyon sa kanyang apartment. Nalaglag ito kanina sa labas ng pinto at dahil sa pagmamadali ay hindi na niya ito nadampot pa. Malamig pa sa yelo ang mga mata ni Neves nang humarap kay Lalain. Umangat ang gilid ng kanyang labi bago inabot ang box ng mamahaling jewelry at saka walang sabi-sabing lumabas na ng tuluyan. Bago pumasok ng elevator ay itinapon ni Neves ang jewelry sa trash can na nasa tapat niya. Ipinasok niya ang namamaga at kulay ubing niyang mga kamay sa loob ng suot niyang jogger pants. He felt the pain in his swollen hand, but the pain in his chest was even more painful. Samantala, kaagad naman na lumabas si Lalain sa kanyang apartment para sana silipin ang lalaki kung nakaalis na, ngunit nakita niya ang alahas na ibinalik niya sa lalaki na nasa loob ng trash can. Kahit kailan talaga, hindi marunong manghinayang ang mga mayayaman. Dinampot ni Lalain ang box ng mamahaling alahas at kinuha ang laman yon. Mabuti na lang at kalilinis lang ng caretaker ng apartment ang mga trash can. Wala siyang balak na angkinin iyon kaya naman muli niyang itinago ito sa kabinet.
Ibabalik na lang niya ito kay Neves kapag may pagkakataon siya. Kinabukasan, nakasalubong nila Lain si Elijah paglabas niya sa elevator sa lobby ng apartment building. Mukhang kauwi pa lang nito ng umagang iyon. Otomatikong binundol ng kaba ang dibdib nila Lain nang maalala ang nangyari kagabi. Lalain, wala ba sa apartment mo kagabi? Kaagad na bungad ni Elijah sa kanya. Sorry, Kuya Elijah. Masama kasi ang pakiramdam ko kagabi kaya nakatulog kaagad ako. Kay kaninang umaga ko lang nakita na tumawag ka pala, pagsisinungaling nila Lain na hindi makatingin ang diretso sa lalaki. Really? Gusto mong i-check kita, kaagad na sabi nito na baka ang pag-aalala sa tinig. Mabilis namang umiling sila Lain. Hindi na, Kuya Elijah. Uminom naman ako ng gamit kaya maayos na ang pakiramdam ko. Ganon ba? Sagot ni Elijah na tumango-tango. Yes, by the way, may nakita akong gift box sa labas ng pinto mo last night. Is it yours? Tanong pa ni Elijah na binago ang usapan. Lihim na nakagat nila Lain ang ibabang labi. Nawala sa kanyang isipan na maaari nga palang makita ni Elijah ang paper bag na hindi niya nadampot kagabi ng mahulog. Nautal na sagot nila Lain dahil sa matinding kaba at pagsisinungaling. It's Bulgari and it's very expensive. Sino naman ang nagbigay sa'yo ng ganoon kamahal na jewelry? Lalain, muling tanong ni Elijah na tila interesado sa kung sino mang nagbigay niyon. Ha? Bulgari. Wala akong alam tungkol sa brand na yan. Si Abay lang ang nagbigay sakin ng alahas na iyon kaya sure akong hindi iyon authentic. Nagkandabuhol ang dila na sagot nila Lain. Sana lang hindi mahalata ni Elijah ang pagsisinungaling niya rito. That's good, tumatango-tangong tugon naman ni Elijah na may masuyong ngiti sa labi. You're too young and it's easy for you to be deceived. Naintindihan naman nila Lain ang ibig nitong sabihin. Bakit naman nila ako lolokohin? Wala naman silang mapapala sakin kung gagawin nila iyon, sagot naman nila Lain sa lalaki. Anong walang mapapala? Kunot, noong tanong ni Elijah, wag mong minamaliit ang sarili mo Lalain. Sooner or later, you'll become a shining gem, dagdag pa ng lalaki. Nag-init naman ang pisngi ni Lalain dahil sa papuring iyon ng binata. Grabe ka naman, Kuya Elijah. Masyado mo akong binobola, natatawang biro niya. Hindi kita binobola, sagot ni Elijah, I knew it the first time I saw you. Nang marinig iyon ay pumasok sa isipan nila Lain ang unang beses silang nagkita ni Dolphy Elijah. 16 years old pa lang siya ng panahon na iyon na mas maliit at payat kaysa sa mga kasing edad niya. Paano naman naisip ni Elijah na ihalin tulad siya sa shining gem ng mga panahon na iyon? Seryoso ba ito? Samantalang kulang na lang liparin siya ng hangin dahil sa sobrang nipis ng kanyang pangangatawan. Hindi na masyado pang pinagtuunan ng pansin nila Lain ang bagay na iyon, sa halip pinagmasdan niya ang gwapong mukha ni Elijah na parabang pagod na pagod. Mukhang pagod na pagod ka, Kuya Elijah. Magpahinga ka muna at matulog, wika nila Lain sa kamasuyong umiti sa binata. You're right. Mauna na ako sayo, nakangiting sagot naman ni Elijah saka pinindot na ang elevator at pumasok doon. Pagkasara ng elevator door ay nawala ang ngiti sa labi ni Elijah at napalitan ng malamig na anyo. Nang mga sandaling iyon ay tumunog ang kanyang cellphone at isang foreign number ang rumihistro sa caller ID. Explain, maiksi at malamig niyang sabi sa kanilang linya. Baby, it's out of stocks. I'll send you the ones you need, anang himig babae sa kabilang linya. Mas lalong lumamig ang anyo ni Elijah dahil sa narinig. Di ba sinabi ko na sayo na masyadong tensyonado ang panahon ngayon? Those who need it are those in high society. I can't afford to offend them, reklamo naman ng babae. Be careful. Isang maling kilos mo lang, mawawala sa atin ang lahat, paalala pa ni Elijah sa kausap. Baby, I have you. Napaka-metikuloso mo, kaya panatag ako, anang babae na mahinang tumawa. Isa the way, thank you for your hard work. Prepare this first, and I will take care of the rest. Okay, sagot ni Elijah saka pinatay na ang tawag. Nang makalabas ng elevator ay tuloy si Elijah sa pagkapasok sa kanyang apartment. Naupo siya sa harap ng study table at dinampot ang lumang kamera na nakapatong doon. Inion niya ito at lumabas doon ang mga pictures nila Lain noong 16 years old pa lang ito. He took off his gold-rimmed glasses that made him look elegant,
at marahang hinaplos ang bawat litrato nila Lane na lumabas sa screen ng lumang kamera. There was no expression on Elijah's face as he looked at those pictures of young Lane. The Chief Executive Officer's office. Itinuro ni Knives ang mga kontratra na nakapatong sa kanyang desk na mayroong iba't ibang mga marka. Malamig pa sa yelo ang ekspresyon na mababasa sa gwapong mukha niya ng mga sandaling iyon. Warn them. If this mistake happens again, I will ask them to file a resignation letter. I'll understand, Mr. Dawson, natataranta namang sagot ng kaharap na executive at isa-isang dinampot ang mga papeles na nagkalat sa desk. Maya-maya pa ang sekretary naman niyang si Liam ang pumasok sa kanyang opisina. Mr. Dawson, kaagad na bungad nito. Speak, walang ekspresyon na saad niya sa kanyang sekretary. Batid ni Liam na wala sa muod ang kanyang boss at alam niyang wala sa timing kung sasabihin niya ang sadya, pero dahil trabaho niya iyon ay wala siyang choice. Enough Lane asked me when you are free to handle the formalities. Ano po ang isasagot ko? Nanginginig ang tinig na sabi ni Liam. Simula pa kaninang umaga ay walang nakakaligtas sa panenermo nito. Nagsimula ito noong magbalik ang kanyang boss mula sa apartment ni Lalain. Wala siyang idea kung ano ang nangyari sa mga ito, basta ang alam niya lang ay nagkaroon ito ng injury sa kamay nang bumalik ito sa sasakyan ng gabing iyon. At ang injury na iyon ay hindi pa nagagamot. Hinayaan lang ng kanyang boss na mamaga ang kamay nito ng ganoon kalala. Oh! She really can't wait. Mas lalong sumama ang mukha ni Knives dahil sa nalaman. Pinagmasdan niya ang namamagang kamay at bumisi, check the schedule, utos niya sa kanyang sekretary. Mabilis namang tumalima si Liam at kinuha ang kanyang iPad upang tingnan ang schedule ng kanyang boss para sa linggong iyon. Tomorrow at noon, after 4 your schedule is free. No, not tomorrow, pigil ni Knives sa sinasabi ng kanyang sekretary. Let's deal with the construction stagnation in the week tomorrow. Sir. Natigilan si Knives sa narinig. Hindi natin pwedeng hayaan sa mga executives ang pag-handle ng construction stagnation sa VIS, ani ni Knives sa kanyang sekretary. Mas mainam kung pupuntahan ko to ng personal, dagdag pa niya sa bailapag ng folder na binabasa sa kanyang desk. Pero Mr. Dawson, kapag magpunta tayo ng ACES, we need to postpone everything we have done in the past 2 days, pagtutol naman ni Liam sa gusto ng kanyang boss. Sino ba ang boss? Ako o ikaw, masama ang mukha na tanong ni Knives sa kanyang sekretary. Nanigas naman ang likod ni Liam dahil sa narinig. I understand, Mr. Dawson. It would be better if you personally went to the site, so we'll arrange the schedule tomorrow. Matapos sabihin iyon ay nagpaalam na si Liam at tinungo ang pinto, subalit bago lumabas ay muli siyang humarap sa kanyang boss dahil may naalala siya. Mr. Dawson, tungkol kay Lalain, that's enough, malamig na awat ni Knives sa kung ano pang sasabihin nito. From now on, I don't want to hear anything else from her, bilin niya rito. Either she gets an annulment, returns the necklace, or goes on a date with another man for dinner. Ayaw na niyang makarinig pa ng kahit na anong balita pa mula rito, dahil sa tuwing naririnig niya ang pangalan nito ay umaahon lang ang galit sa kanyang dibdib. Napakamot na lang tuloy ng ulo si Liam. Gusto lang sana niyang ipaalam sa kanyang boss na napag-alaman niyang ang Elijah Montenegro na iyon ay nakatira sa katabing apartment ni Lalain, subalit dahil sa mga sinabi nito ay tumango na lang siya sa kabilin-bilinan ng kanyang boss. Alright, Mr. Dawson. Matapos sabihin iyon ay ipinagpatuloy ni Liam ang paglabas sa opisina, subalit napatda siya ng pagbukas niya ng pinto ay nakatayo doon ang pinsa ng kanyang boss na si Olivia. Olivia, nandito ba kayo para makausap si Mr. Dawson? Kaagad niyang tanong sa dalaga. I was just passing by, sagot ni Olivia sa lalaki. Sige na, gawin mo na ang trabaho mo, maarte pa nitong dagdag. Okay, ma'am. Nang makaalis ang lalaki ay wala sa sariling napangisi si Olivia. Ayon sa narinig niya, ayaw na ng kanyang pinsan na makarinig pa ng kahit ano tungkol sa Lalain Aragon na iyon. His kuya Knives must have gotten tired of that woman. Good news yon para sa kanya dahil makakaganti na siya sa bruhang iyon nang hindi iniisip ang kanyang kuya Knives. She will teach her the lesson she will never forget. Malapad ang ngiting dinukot ni Olivia ang cellphone sa kanyang channel bag at tinawagan si Lila. Hello, who's this? Kaagad na tanong ni Lila sa kabilang linya.
Hi, sis. This is Olivia. I remember that your friend's family works in journalism. Can we meet today? Tanong ni Olivia sa dalaga. Sure. Just tell me where to meet. Okay. Thanks, sissy. Nakangiting sabi ni Olivia na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Nakatanggap ng isang text message sila Lain mula sa secretary ni Knives na si Mr. Miller na sinasabing hindi available ang boss nito sa mga susunod na araw. Kumunot naman ang noo nila Lain. Konting oras lang naman ang gugugulin nito para sa formalities ng kanilang annulment, kaya bakit hindi nito iyon maisingit? Sa totoo lang, gusto na niyang matapos ang kanilang annulment dahil natatakot siyang baka mawala na naman ito sa sarili. Kapag wala na itong pinanghahawakan sa kanya, hindi na ito gagawa pa ng bagay na walang dahilan. Pero dahil hindi naman niya magagawa ng mag-isa ang kanilang annulment, kaya naman wala siyang choice kundi maghintay kung kailan ito pwede. Nang sumunod na araw, pagpasok nila Lain sa Debonair ay nagtaka siya kung bakit ang lahat ng mga empleyado ay kakaiba ang tingin sa kanya at nagbubulungan. Mayroon pang ang galing sa ibang department na nagpupunta pa sa kanilang opisina para lang makiusyoso. Nagbubulungan ang mga ito at hindi alam nila Lain kung siya ba ang pinag-uusapan. Walang idea sila Lain kung ano ang nangyayari, kaya naman nagulat siya nang bigla siyang lapitan ni Aya. Lalain, pinapapunta ka ng directress sa opisina. Nagtataka man sa mga nangyayari, mabilis na sumunod sila Lain. Oo kay sige, susunod na ako. Kaagad nagtungo sila Lain sa opisina ni Ms. Divine na kanilang directress. Pagkadating doon ay kumatok muna siya bago tuluyang pumasok. Seryosong mukha ni Ms. Divine ang bumungad sa kanya. Hindi niya mabasa kung galit ba ito sa kanya ng mga oras na iyon. Aragon, maupo ka, kaagad nitong utos na mabilis naman niyang sinunod. Lalain, ipaliwanag mo sa akin kung tungkol saan kumakalat na balita online, wika pa nito na ikinakunot noon naman nila Lain. Pipo. Aano pong balita? Ms. Divine, clueless na tanong nila Lain sa directress. Kung ganon, hindi mo pa alam, gulat naman tanong ni Ms. Divine, saka ihinarap kay Lain ang kanyang laptop kung saan naglalaman ng isang malicious article tungkol sa babae. Basahin mo ang mga nakasulat sa article na yan, utos pa ni Ms. Divine. Sinunod naman nila Lain ang sinabi nito, at habang binabasa niya ang mga nakasulat sa article na iyon ay unting tinatakasan ng kulay ang mukha nila Lain. Ang article ay pinamagatang, An Innocent Prostitute Beauty from St. Clair University Lalain, Aragon. This Innocent Prostitute Beauty from St. Clair University Lalain, Aragon. Halos mabingi sila Lain sa lakas ng tibok ng kanyang puso, habang isa-isa pinagmamasdan ang mga stolen photos niya na kalakip ng article na iyon. Ang ilan sa mga pictures na iyon sa palihim na kinuha mula sa kanilang school kung saan, dahil sa angulo ng kamera, ay lumalabas na napapalibutan siya ng mga kalalakihan. Subalit ang pinakaagaw pansin sa lahat ng stolen photos niya ang kuha kung saan kasama niya si Mr. Go sa isang table. Natatandaan niyang ito ang kliyente ng Debonair na pinilit siyang painumin at muntik ng gahasain pagkatapos. Dahil panakaw lang ang kuha ng larawan na iyon mula sa labas ng pinto at bahagya itong malabo, kaya kung titingnan ay para siyang nakasandal sa balikat ni Mr. Go sa kuhang iyon. Mayroon ding iba't ibang komento ang nabasa nila Lain sa article na iyon na halos umabot na sa 1,000. Lahat ay pawang panghahamak at pang-iinsulto patungkol sa kanya. May ilang ding komento na nakahakot na ng iba't ibang reaksyon, kabilang narito ang ilan na nagtatago sa fake account. Sinabi nito sa komento na, "We will hide the identity as anonymous. I'm one of her classmates and I'm one of those who will prove she's really a slut. Every day, various expensive cars pick her up. In fact, the reason she received the scholarship is because she had an affair with our guidance counselor. At St. Clair University official, that's how low the quality of education is at St. Clair University. Students are being taught to sell their bodies. At St. Clair University official, di ba yan si Mr. Go na asawa ni Ms. Erin Go na isang model? Ang kapal ng mukha mong maging kabit, Lalain, Aragon. You should sue her." At Erin Go, sa pagkakaalam ko, intern sa at Debonair Fashion ang Lalain, Aragon na yan. Don't you choose your interns? Ang mga comments na iyon ay ilan lang sa mga masasakit at panghahamak na nabasa ni Lalain sa article na iyon.
Lalo na iyong pinakaunang komento na halos humakot na ng 50,000 likes at 50,000 na mga hateful comments. Talagang hinalungkat pa nang nag-post ng article na iyon ang lahat ng tungkol sa kanya. Maging ang tirahan niya at student Yi ay alam na alam ng uploader. Habang binabasa nila Lain ang mga nakasulat tungkol sa kanya, ay lalong tinatakasan ng kulay ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at kamay dahil sa matinding galit at pagkapahiya. Nangingilid din ang kanyang luha ng mga sandaling iyon, subalit sinusubukan niyang pigilan dahil kaharap niya si Ines Divine. Maya-maya pa'y tumunog ang kanyang cellphone at isang unknown number ang nasa caller ID. Magulong-magulo ang isip nila Lain, kaya wala sa sariling sinagot niya ang tawag na iyon. Hello, nanginginig ang boses na tanong nila Lain sa kabilang linya. Hey! Ikaw ba sila Lain Aragon? Nakita ko sa viral post online na ganda-ganda mo. How much is a night for you? Anang malisyosong tinig ng lalaki. Sa takot nila Lain ay kaagad niyang pinatay ang tawag, subalit hindi lang isa, dalawa, o tatlo ang tumatawag sa kanya kunid sunod-sunod. Walang tigil ang pagtunog ng kanyang cellphone kung hindi tawag ay text messages naman ang natatanggap niya na nagtatanong kung magkano ang isang gabi niya. O kaya naman ang iba ay sinasabihan siya ng masasakit sa salita. Nanginginig ang mga kamay at sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha ng mga sandaling iyon. Hindi na niya alam pa kung ano ang gagawin dahil gulong-gulo ang kanyang isipan, kaya nagulat na lang siya nang kunin ni Ms. Divine ang kanyang cellphone at ito na mismo ang nag-off nito. Mukhang alam na rin ng mga netizens ang cellphone mo, Lain, anang Ms. Divine, matapos i-off ang kanyang cellphone. That, Divine, maniwala ka. Wala akong alam sa mga sinasabi nila, umiiyak na paliwanag nila Lain sa directress. Si Mr. Go, muntik na niya akong gasahain. Nangyari yon nang si Miss Emma pa ang directress T. Ikinuwentong lahat nila Lain kay Ms. Divine ang ginawa ni Miss Emma at Mr. Go sa kanyang noong time na iyon. Ang hindi lang niya sinabi ay ang pagtulong sa kanya ni Neves dahil alam niyang hindi maniniwala si Ms. Divine sa kanya. Tumawag ka ba ng pulis noong time na muntik ka ng ma-rape ni Mr. Go? O may kahit anong ebidensya ka ba na magpapatunay na ginawan kanya ng masama, Lain, tanong ni Ms. Divine, matapos marinig ang salaysay niya. Mabilis na umiling sila Lain, dahil hindi niya pwedeng sabihin na si Neves ang tumulong sa kanya ng gabing iyon at ito rin ang may dahilan kung bakit na, paralyzed ang kalahating katawan ni Mr. Go. Kumunot ang noo ni Ms. Divine at umiling-iling. Mahirap to, Lain. Of course naniniwala ako sa'yo. Anang Ms. Divine na kahit papaano ay nakapagpaluwag sa dibdib nila Lain. Pero viral ang post na ito tungkol sa'yo at alam ng mga netizens kung saan ka nagtatrabaho. And what your superiors want is for you to take few days off. Bumalong ang mga luha nila Lain dahil sa narinig, dahil ang ibig sabihin nito ay suspindido na siya sa trabaho. Hindi naman matiis ni Ms. Divine ang ganoong itsura nila Lain, kaya naman inalo-alo niya ito kahit papaano. Lain, mataas ang expectations ko sa iyo at naniniwala ako sa kakayahan mo bilang artist, kaya ayaw kong makitang nasisira ka. Huwag kang panghinaan ng loob. What you need to do is find evidence that will prove their accusations against you are false, then bring it to me and it will help you, anang Ines Divine. Wala sa sariling lumabas sila Lain sa opisina ni Ms. Divine. Habang naglalakad siya, halos lahat ng mga empleyadong nakasalubong niya ay masama ang tingin. Ang iba naman ay malisyosong siyang tinitingnan, lalo na ang mga kalalakihan. Iniyuko nila Lain ang mga ulo at nanginginig niyang ipinagpatuloy ang mabilis na paglalakad. Nang makarating siya sa kanyang desk, ay kaagad niyang inayos ang mga gamit niya, subalit habang ginagawa niya iyon, ay narinig niyang nagbubulungan ang mga kasamahan niya. No wonder, intern lang siya pero nabigyan siya ng opportunity para sumali sa malaking project last time. May kapit pala sa mga higher-ups, anang Raquel. Mataas ba ang tingin sa kanya ni Ms. Divine, kaya isinama siya sa project na iyon, nakataas ang kilay na tanong naman ni Jenny. Di mo pa siguro naririnig to, pero kaya close si Ms. Divine sa kanya ay dahil naging directress siya nang matanggal si Ms. Emma. At kaya naman natanggal si Ms. Emma noon dahil siya kagagawan niya. Before Ms. Emma left, someone heard the two of them arguing because that woman wanted to seduce Mr. Dawson, sabat naman ni Sheila. You really can't judge the person if appearance.
Mukha siyang inosente pero wala palang delikadesa, muling saad ni Raquel. Mahigpit na hinawakan ni Lalain ang strap ng kanyang bag, subalit hindi siya nagsalita. Alam niyang kahit na ano pang sabihin niya, hindi maniniwala ang mga ito, lalo pat wala naman siyang ebidensya. Subalit iniisip niyang bukod sa insidenteng nangyari sa pagitan nila ni Mr. Go, paano niya mapapatunayan na paninirang puri lang ang ibang mga paratang sa kanya. Tulala si Lalain at gulong-gulo ang kanyang isipan nang lisanin ang kumpanya. Ni hindi nga niya alam kung paano siya nakarating sa sakayan ng bus na wala sa tamang wisyo. Nang nasa sakayan na siya ng bus, isang grupo ng mga kabataang babae ay nakasabay ni Lalain. Sa tantya niya ay nasa senior high school na ang mga ito na pawang nasa uso ang mga ayos. Kumunot ang isa sa mga ito nang mapatingin kay Lalain. Di ba siya yung kabit ng asawa ng model si Erin Go? Tanong nito sa mga kasama. Sabay-sabay naman ang nagsilingunan ang mga ito sa kanya, at ang isa ay kinuha ang cellphone para tiyakin na siya nga ang nasa viral post sa Friendsbook. Ay shit! Siya nga ang bruhang yan, anang estudyante na may maikling buhok. Mas maganda pala siya sa personal, sabay naman ng isa na nakataas ang kilay. Sabi sa post, campus crush raw ang Lalain Aragon na yan, sabat naman ng isa na may hawak ng cellphone. Campus crush. Baka campus lot of SK Clare University, muling saad ng estudyanteng maikli ang buhok. Galit na hinarap ni Lalain ang mga kabataang iyon dahil sa sinabi ng mga ito. Wala akong inaagaw na asawa, at lalong hindi ako naging kabit ni Mr. Go, paliwanag niya sa mga ito. Mas matanda siya sa mga ito, kaya inaasahan niyang matatakot ang mga ito sa kanya, pero nagulat siya nang bigla siyang lapitan ng isa sa mga ito at itinulak siya. Ang kapal naman ng mukha mong sumagot. Kabit ka lang naman. Nahawakan ni Lalain ang braso nito na ikinagulat naman ng dalaga. 18 years old ka na, di ba? Tanong ni Lalain sa dalaga nang makita ang school gi nito. Di mo ba alam na pwede kitang kasuhan dahil pinagbibintangan mo ako base lang sa mga nabasa mo online? Galit na sabi ni Lalain. Tila nahintakutan naman ang babae sa sinabi ni Lalain, kaya hindi ito nakapagsalita. Sa pagkakataon namang iyon, isang lalaki na may madilim na anyo ang nakatayo, hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Lalain. Huwag ka nang magpanggap na inosente, anang babae sa kapilit na iwinasiwas ang kamay niyang hawak ni Lalain. Saka anong ebidensya ang pinagsasabi mo? Kitang-kita naman sa post ang mga kalandian mo, dagdag pa nito sabay tulak kay Lalain ng malakas. Dahil hindi inaasahan ni Lalain na muli siyang itutulak ng babae ay na-out of balance siya at natumba siya sa kalsada. Eksakto namang may mabilis na motorsiklo ang paparating sa kinaroroonan ni Lalain. Maging ang driver ay nagulat nang makita si Lalain na nakasalampak sa kalsada, pero dahil ilang metro na lang ang layo nito ay hindi na nito nagawa pang makapagpreno. Ay, malakas na sigaw ni Lalain at napapikit na lang habang nanginginig ang buong katawan. Hindi na siya makakilos pa dahil sa matinding takot. Subalit isang lalaki ang biglang sumulpot at humila kay Lalain papunta sa gilid ng kalsada. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na namalayan pa ni Lalain ang mga sumunod na nangyari. Paglingon niya, nakita niyang si Elijah, lalaking sumagip sa kanya, na naging dahilan para ito ang mabundol ng paparating na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga ng motorsiklo kay Elijah, kitang-kita ni Lalain kung paano lumailay ang isang braso nito na tila ba nabali. Matapos niyon ay sumuka ito ng dugo. Kuya Elijah, malakas na sigaw ni Lalain na nanginginig buong katawan dahil sa nasaksihan. Ang mga kabataan naman na may kagagawa ng aksidenteng iyon ay natulala sa nangyari, subalit nang makahuma ay mabilis na nagsitakbuhan ang mga ito at hindi man lang humingi ng saklolo. Nanginginig man dahil sa matinding takot, mabilis na dinaluhan ni Lalain ang lalaki at sa pagkakataong iyon ay nawala na ito ng malay. Kuya Elijah, kumapit ka lang. Hihingi ako ng saklolo, umiiyak na sigaw ni Lalain habang kalong sa kanyang kandungan ang walang malay na si Elijah. Nagkagulo ang mga taong nakakita sa mga nangyari at nagsilapitan ang mga ito sa dalawa. Ang isa sa mga ito ay mabilis na tumawag ng ambulansya. Tulungan niyo ko. Tumawag kayo ng ambulansya, umiiyak na sigaw ni Lalain sa mga naroon. Project site in United States. Si Knaves ay nakasuot ng construction helmet at ang manggas ng suot niyang long sleeve ay nakarolyo hanggang siko na nagpapakita ng matipuno niyang mga bisig.
Ang maputi niyang balat ay naging mamula-mula dahil sa matinding sikat ng araw na mas lalong nagpalitaw sa kagwapuhan nito. Matapos inspeksyonin ang lugar, ipinaliwanag niya kay Liam ang ilan sa mga dapat na pagtuunan ng pansin upang ito naman ang magpaliwanag the construction engineer. "I'll understand, Mr. Dawson," tumatangong sagot ni Liam, subalit nagtaka si Knaves nang nanatili pa rin ito sa kanyang harapan na tila ba may gustong sabihin. "If you have something to say it," ani Knaves habang nakayuko sa blueprint na hawak niya. "Sir, tungkol ito kay Imath Lalain." "Gusto niyo po bang marinig?" Nag-aalinlangang tanong ni Liam sa kanyang boss. Mula sa blueprint na kanina pa pinagmamasdan ay nag-angat ng tingin si Knaves. Sumama ang kanyang mukha nang marinig na tungkol iyon kay Lalain. Ayaw niyang makarinig ang kahit anong tungkol dito, pero hindi niya malaman kung bakit parang may sariling isip yata ang kanyang bibig. "What about her?" Si Imath Lalain ay sangkot sa isang viral post sa Friendsbook at pinagkakaguluhan na ito ng mga netizens, pagbabalita ni Liam. Otomatikong dumilim ang anyo ni Knaves nang marinig ang balitang iyon. "What? Tungkol saan at bakit di mo sinabi kaagad sakin?" Sir, sinabi niyo kasing wag na akong magbabanggit ng kahit ano tungkol kay Imath Lalain. Don't you have any common sense?" Galit na putol ni Knaves sa kanyang sekretary. Liam didn't speak. He didn't even key aside to reason, especially since he knew that he had made a big mistake that had caused his boss and Imath Lalain to distance themselves from each other. He didn't do his job properly, which caused a misunderstanding. "I'm sorry, Mr. Dawson, stop apologizing and do your job properly." Muling putol ni Knaves sa sinasabi nito, "Tanggalin mo ang lahat ng comments sa post na iyon at hanapin mo kung sino ang sumulat ng article." Wika pa ni Knaves saka nagtiimbagang. "Oo kay, sir, asikasuhin ko kaagad." "Gumagawa na naman ba ng gulo ang Mr. Go na iyan?" Tanong pa ni Knaves na naniningkit ang mga mata. Hindi niya makakalimutan na muntik na nitong gasahain si Lalain kung hindi siya dumating ng gabing iyon. Does he want to suicide? Does he want his upper body to be paralyzed as well? "No, sir." Katatawag lang ni Mr. Go para clarify na wala siya kinalaman sa post na iyon. His wife, Erin Go, who is a model, is said to be involved in this to attract more fans on social media. The two are getting an annulment, pagsisiwalat ni Liam. Nagkuyom ang mga kamao ni Knaves dahil sa mga nalaman mula sa kanyang sekretary. Tell him that if he can't manage his wife, he won't be able to manage the company as well. Ipasara mo rin as soon as posible ang basurang kumpanya niya, ani Knaves na bakas ang galit sa mga salita. "Okay, I'll understand, Mr. Dawson," ani Liam sa kaakma ng tatalikod nang muli siyang pigilan ng kanyang boss. "Wait. Do you need anything else, Mr. Dawson? Book flight back to the Philippines now." Madaling araw nang maglanding na Manila International Airport ang eroplanong sinasakyan ni Knaves, kasama ang kanyang sekretary. Nang makasakay sa kanyang kotse, kaagad niyang tinawagan si Lalain, subalit nagtataka siya nang hindi niya ma-contact ang babae dahil ayon sa operator ay naka-off ang cellphone nito. Kunot noong binalingan niya ang sekretary. "Check guy Lalain can't be reached and where she is," utos niya rito. "Okay, sir." Just a moment, sagot naman ni Liam saka kinuha ang kanyang ipad at nag-swipe doon. Matapos ang ilang minuto at kaagad ding nalaman ni Liam kung nasaan ang babae. "Mr. Dawson, nasa hospital ngayon si Imath Lalain," pagbabalita ni Liam. "What?" Bulalas ni Knaves sa kabinalingan ang kanyang driver. "Sa hospital tayo. Bilisan mo mag-drive." "Oo kay po, Mr. Dawson," nahintakutan sagot naman ng kanyang driver. Galit man si Knaves sa paulit-ulit na pagtataboy sa kanya ni Lalain, hindi niya mapigilang mag-alala para sa babae ng mga sandaling iyon. This involved a big scandal and he didn't know how Lalain would deal with it, especially since he knew that even her studies and work would be affected because of this scandal. Knaves sighed secretly and turned his gaze out the window. He hadn't slept yet and had been on the plane for 18 hours. He was tired but his mind couldn't rest from worrying about that stubborn woman. Sa ward, dahan-dahang iminulat ni Elijah ang kanyang mga mata, at kahit bahagyang nanlalabo pa ang kanyang paningin at nakita niyang naroon si Lalain na binabantantayan siya at puno ng pag-aalala ang magandang mukha. "Kumusta ang pakiramdam mo, Kuya Elijah?"
May masakit ba sa'yo? Naluluhang tanong ni Lalain sa lalaki habang nakaupo sa gilid kama katabi nito. Don't worry, ayos lang ako, sagot naman ni Elijah bagaman nang hihina pa. Nang magtangka siyang iangat ang isang braso, napag-alaman niyang naka-cast ito. Ayon pa sa doktor na sumuri sa lalaki, hindi lang dislocated arm ang tinamo nito, kundi nagkaroon din ito ng mild concussion. Samantalang si Lalain naman ay galos lang ang tinamo dahil sa pagprotekta ni Elijah sa kanya. Kuya Elijah, gusto mo bang itaas ko ang kama para makaupo ka? Tanong ni Lalain sa lalaki. CJ, thank you for your help. Mahinang saad ni Elijah. Dahan-dahang in-adjust ni Lalain ang lever sa gilid ng kama na kinahihigaan ni Elijah nang sa gayon ay makaupo ito. Nakakaramdam siya ng konsensya ng mga sandaling iyon dahil alam niyang kasalanan niya ang lahat kung bakit ito napahamak. Kuya Elijah, sorry. Kasalanan ko kung bakit napahawak ka, wika ni Lalain nang maupo habang nakayuko sa kanyang palad. Marahang umiling si Elijah at saka umiti sa dalaga. Wala kang kasalanan. Hindi kita sinisisi dahil trabaho ko ang sumagip ng tao. Even if you're not the one in danger, I'm still willing to sacrifice and my life to save them. Nangilid naman ang luha ni Lalain nang marinig iyon. Simula noon pa ay ganito na ito kabait, hindi lang sa kanya kundi maging sa mga tao sa kanyang kapaligiran. Minsan, kahit mga hayop ay inililigtas din ito sa kapahamakan. Kuya Elijah, maraming salamat dahil kung hindi sayo, baka patay pa ako ngayon, naiiyak na pasasalamat ni Lalain sa binata. Ano nga palang ginagawa mo doon, Kuya Elijah? Nabasa ko ang viral post online, sagot naman ni Elijah, nag-alala ako sayo kaya pinuntahan kita pero nakita kita na nasa bus stop na. Napayuko si Lalain sa labis na kahihiyan. Kuya Elijah, wala akong alam sa, I believe in you, putol ni Elijah sa sana isasabihin ni Lalain, alam kong inosente ka at may gusto lang nasirain ka sa ibang tao. Ang luha na kanina pa gustong pumatak ay tuluyan ng naglandas sa magkabilang pisngi ni Lalain. Kanina pakiramdam niya ay halos masira ang kanyang ulo sa kabi-kabilang pang, iinsulto na naririnig niya sa kanyang paligid. Si Elijah lang ang tanging tao naniniwala sa kanya kaya naman pakiramdam niya ay lumubo ng husto ang kanyang puso dahil sa labis na saya. Tila kinurot naman ang puso ni Elijah nang makita ang pagluha ng dalaga kaya naman inalo niya ito. Don't worry too much. Kinausap ko na ang isa sa mga kakilala ko sa media at humingi ako ng tulong para ma-take down ang post na yon sa lahat ng social media platform, ani Elijah sa dalaga. Thank you talaga, Kuya Elijah. Hindi ko alam kung papaano ka mapapasalamatan. Marahan namang napangiti si Elijah sa narinig, saka inunat ang braso at marahang hinaplos ang buhok ng lumuluhang babae. Lalain, kahit anong mangyari, nasa tabi mo lang ako. Masuyo niyang wika sa dalaga. Sa labas ng ward, walang kamalay-malay si Lalain at Elijah na kanina pa may nanonood sa kanila mula sa siwang ng pintong nakabukas. Ang liwanag na nagmumula sa fluorescent lamp sa itaas ng ulo nito ay sapat na upang mabistahan ang malamig pa sa yelong anyo nito ng mga sandaling iyon. Nakapamulsa ito habang nakatayo ng tuwid, subalit ang mga kamao nitong nasa loob ng bulsa ng slacks ay mahigpit na nakakuyom na para bang anumang oras ay magwawala ito. Oh! That's guy, she didn't contact him anymore because it seemed like she didn't need it anymore. Nababaliw na siya dahil nagawa pa niyang iwanan ang importanteng trabaho niya sa office para magmadaling makauwi. Niwalang tulog at pahinga. Para lang makita itong nakikipaglandian sa ibang lalaki. Sarkastikong napailing na lang si Kniv sa kanyang sarili saka pumihit patalikod at naglakad palayo. Yengis balak talaga ni Elijah pagkagising ay umalis na. Doktor siya kaya alam niya kung gaano kalala ang kanyang tinamong pinsala. Ayon sa x-ray, na-dislocate lang ang buto sa kanyang braso at maaari na itong pagalingin sa bahay. Ang concussion o pagkaalog naman na naranasan niya ay bahagya lang kaya hindi naman iyon problema. Pero dahil bigla siyang nakaramdam ng vertigo na ayon sa kanyang doktor ay baka sanhi ng pagkaalog ng kanyang ulo, kaya pinayuhan niyang magstay pa sa hospital ng 24 hours para umuwi. Nakahanda naman si Lalain na bantayan siya sa hospital pero dahil alam niyang stress ito, dahil sa mga nangyari, kaya hindi niya ito pinayagan. Pinilit niya itong umuwi para makapagpahinga at sinabing mayroon namang mga nurse doon na titingin sa kanya.
Hindi naman matiis ni Lalain na pabayaan ang lalaki, lalo pat alam niyang kaya ito na aksidente dahil sa kanya. Kaya naman nang makauwi ay ipinagluto niya ito ng lugaw, at kaagad din niya itong dinala sa hospital. Kinabukasan, ang malisyosong viral post sa internet at mga malalaswang komento ay naglaho na parang bula, kaya naman naging palagay na ang loob ni Lalain. At dahil iniisip niyang si Elijah ang may tumulong sa kanya ay muli siyang nagluto ng lugaw upang dalhin sa lalaki. Pagdating sa hospital, nang nasa hallway na si Lalain, patungo sa kwarto kung nasaan si Elijah, ay isang pares ng matatalim na mga mata ang sumalubong sa kanya. Nakatayo ito ng tuwid at ang isang manggas ng suot nitong long sleeve ay nakarolyo. Malamig ang tinging ipinupukol nito sa kanya, kaya naman humigpit ang pagkakahawak niya sa dermos na may lamang lugaw. Subalit hindi sinasadyang dumako ang mata ni Lalain sa isa pang kamay ng lalaki na nababalutan ng makapal na gauze. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kamay nito pero mukhang malala iyon. Nang maglakad na papalapit si Kniv sa direksyon ni Lalain, ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang maluwang na koridor ay tila ba biglang sumikip ng mga sandaling iyon dahil sa presensya ng lalaking nag-uumapaw ang tsarisma. Gayunpaman, nanigas ang likod ni Lalain nang lampasan lang siya ng lalaki at ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin na parabang estranghero sila sa isa't isa. Lalain D. Dahil hindi naman malala ang pinsalang tinamo, kaya nagagawa ng bumangon ni Elijah at makakilos. Nang makita niyang maihawak na maliit na termo si Lalain, ay nakangiti siyang lumapit sa babae. Wala sa sariling napalingon si Lalain sa kanyang likuran nang marinig ang malumanay na boses na iyon ni Elijah na naglalakad papalapit sa kanya. Nag-abala ka pang magluto ng pagkain. Ano ba iyang niluto mo? Nakangiting usisa ni Elijah nang makalapit sa dalaga. Nagbalik naman sa wisyo si Lalain ng mga sandaling iyon. Aros kaldo, sagot niya sa lalaki kasabay ng pilit ng ngiti. Lika na, samahan mo ako sa kwarto, anyaya pa ni Elijah habang nakangiti. Sige, sagot naman ni Lalain, ngunit bago tuluyang tumalikod ay muli siyang lumingon sa direksyon kung saan dumaan si Knives, subalit wala na ito roon. Maayos na si Elijah. At maliban sa pilay nito sa braso ay wala na itong tinamo pa kaya naman ayon sa doktor niya ay pwede na rin siyang ma-discharge bukas na bukas din. Sandali pa munang nagtagal si Lalain sa hospital para makipagkwentuhan kay Elijah, subalit nang maalala na kailangan niyang bumili ng bagong SIM card dahil gusto niyang magpalit ng number ay nagpaalam na rin siya kaagad. Sa isang store sa loob ng Shoemart Mall nagpunta si Lalain para bumili ng bagong SIM card. Nang makabili ay kaagad din niya itong inilagay sa kanyang cellphone at mabilis na nag-login sa kanyang friend's book account upang makibalita sa mga nangyayari. Mayroong mga chat mula sa kanyang mga classmates ang nagtatanong tungkol sa viral post, subalit hindi na iyon pinansin pa ni Lalain. Mayroon ding chat si Troy pero hindi na muna niya ito binasa. Sa halip, ang chat ng kaibigang si Abay ang binuksan niya at tinakasan ng kulay ang kanyang mukha nang mabasa ang message nito sa kanya. Bro, nasaan ka ba? Bad news. Ang sabi ng si Claire ay i-expelled kanila. Ayon sa usap-usapan, may isang mataas na tao raw ang nagpe-pressure sa Theo. Claire na mag-conduct ng sariling investigation para malaman ang totoo. Kaya kahit nabura ang viral post online, ang university ang magbibigay ng results sa pagkakataong to. Dapat maging mentally prepared ka, bro. Dahil sabi ng school director, kapag napatunayan na totoo ang mga paratang sayo, babawiin nila ang scholarship mo at ibabalik mo ang lahat ng mga nagastos nila sa scholarship. Muntik nang mabitiwan ni Lalain ang kanyang cellphone dahil sa sunod-sunod na nabasa niyang message mula kay Abay. Nasa rehabilitation pa ang kanyang kapatid. Saan naman siya kukuha ng pera pangbayad sa scholarship? May isa pa akong narinig. Ang sabi, ang Dawson Group daw ang nanggigipit sa university para mag-investigate. Alam mo namang sila ang major investor sa university, di ba? Kilala mo ba sila? May nagawa ka ba para magalit sila sa'yo? Dawson Group. Hindi kaya si Knives ang nanggigipit sa kanilang school para mag-imbestiga? Pero bakit niya to ginagawa? Gulong-gulo ang isip ni Lalain matapos niyang mabasa ang mga chat na iyon ni Abay. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa eskandalo na kinasangkutan niya, mayroon na namang panibagong problema. Wala sa sariling nakatayo si Lalain sa kalye. Namumula ang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng kahungkagan sa kanyang sarili.
Para lang makapag-aral, ginawa niya ang lahat ng bagay na hindi maiisip gawin ng isang ordinaryong tao lang. Tiniis niya ang lahat ng mental at physical abuse na naranasan niya sa kanyang nanay Ursula. Maging ang kawalan ng pinansyal na suporta sa sariling ina ay tiniis niya. Dahil alam niyang ang pag-aaral lang ang siyang makakatulong sa kanya para matakasan ang mala-impyerno niyang buhay. Ang pag-aaral lang ang tanging makakatulong sa kanilang magkapatid para makaahon sa kumunoy ng kadukhaan. Pero ngayong nanganganib na mawala sa kanya ang kanyang pinaghirapan, alam niyang mababaliwala lang ang lahat ng kanyang pagsusumikap at pagtitiis. Hindi siya papayag. Ngayong unti-unti na siyang nakakaahon mula kasukdulan ng madilim niyang buhay, hindi na siya muling babalik pa. Puno ng determinasyon na pumara sila lain ng taxi, at nakakuyom ang kamao ng magsalita, "Kuya, sa Dawson Group of Companies po tayo," magalang na utos niya sa driver. "Okay po, ma'am," sagot naman ng matandang taxi driver. May isang oras din nang makarating sila lain sa Dawson Group, at iyon ang unang beses niyang nakapunta doon, kaya nalula siya nang makita ang matayog na building na abot na hindi na makita pa ang hangganan. Ang kulay gold na pangalan ng kumpanya na nakaukit sa sentro ng gusali ay sumisimbolo kung gaano ito kamakapangyarihan. Habang siya ay nakatayo sa harapan nito na parabang isang alikabok sa sumasama sa ihip ng hangin. Humugot muna ng malalim na hininga sila lain sa kapuno ng determinasyon na pumasok sa loob. Dumiretso siya sa reception area para doon magtanong ng tungkol kay Knaves. "Hello, miss. Pwede magtanong kung nandyan bema ngayon si Knaves si Mr. Dawson?" Tanong nila lain sa babaeng receptionist. "Hi, ma'am. Do you have an appointment with Mr. Dawson?" Nakagat naman nila lain ang ibabang labi. Nga pala, hindi niya bastang makakausap si Knaves sa kumpanyang iyon dahil ito ang Chief Executive Officer ng malaking kumpanya na iyon. Wala eh. Pwedeng makiusap. Pakisabi na nandito ako, nila lain sa receptionist. "I'm sorry, ma'am. You can't just come in without an appointment," kaagad na pagtanggi nito sa kahilingan nila lain. "Hey! What's going on here?" Tanong ng maarteng tinig mula sa likod nila lain. Nang lingunin niya kung sino ito, si Olivia na nakasuot ng goxy pink mini dress at goxy shoulder bag ang nakita niyang nakataas ang kilay. Automatikong nahintakutan ang receptionist nang makita ang dalaga at yumukod ito na halos tumama na ang ulo sa desk. "Good afternoon, Yung at Olivia," bati nito sa nanginginig na tinig. Ngunit hindi pinagtuunan ng pansin ni Olivia ang receptionist, sa halip ay kailalain siya bumaling at ngumisi. "Oh! What are you doing here, bitch? Are you here to see DB Cousin?" nang aasar niyang tanong. Itinikom nila lain ang kanyang bibig at hindi siya sumagot sa tanong na iyon ni Olivia. "Oh, I see. You're mute," maarteng saad ni Olivia sa kainirapan sila lain. "Come here. Sasamahan kita kay Kuya Knaves," dagdag pa ni Olivia na ikinagulat naman nila lain. Natigilan sila lain at pilit iniintindi ang sinabi ng babae. Baka kasi nagkamali lang siya ng pandinig. "Ano pang tinitingin-tingin mo? Sasam ka ba or what?" tanong pa ni Olivia kailalain na tila nainip. "Oo kay," sagot nila lain sa kasumunod kay Olivia na nauna ng maglakad. Wala siyang pakialam kung ano pang pakulo ang gustong gawin ni Olivia ng mga sandaling iyon. Ang tanging mahalaga lang ay makita niya at makausap si Knaves. Nang makarating sa tapat ng pinto ng opisina ni Knaves ay huminto si Olivia at hinarap sila lain na may nakakalokong ngiti sa labi. "Wait, let me see if a cousin is busy," ani Olivia saka dahan-dahang itinulak ang nakasarang pinto. Nang bahagyang mabuksan ang pinto, isang malamyos na ungol ang narinig nila lain mula sa loob ng opisina ni Knaves na nagpatigil sa kanya. "Ay sasal. Knaves. It's so hot tea. Ay sasal. Knaves. It's so hot tea." Naestatwa sila lain ng mga sandaling iyon na parabang tinamaan ng malakas na kidlat. Ang sumunod ay nakarinig siya ng tila ba pagkapunit ng damit. I feel uncomfortable. I want to take showered." Anang banayad na boses ng babae na unti-unting nanlalabo ng mga sandaling iyon. "You ask for it, see." Hindi na kailangan makita pa nila lain kung kaninong boses iyon dahil kahit nakapikit siya ay kilalang-kilala niya ito. Ang maliit na mukha nila lain ay
unting nawawalang ng kulay nang tuluyang ma-realized na si Knives ay may ginagawang malaswa ng mga sandaling iyon sa loob ng opisina nito kasama ang isang babae. Isang sandali pa'y muling nagbalik ang hinihingal na boses ng babae. Knives, I don't want to tea. Hindi na narinig pa nila Lain ang kasunod na sasabihin ng babaeng kasama ni Knives ng mga sandaling iyon nang biglang isara ni Olivia ang pinto ng kwarto. I'm sorry, girl. It looks like Kuya Knives is busy with Lila today. Bumalik ka na lang, nakangising sabi ni Olivia na halatang nang aasar. Si Lila pala ang kasama nitong babae sa loob. Isip-isip nila Lain na nakaramdam ng munting kirot sa kanyang puso. Kung ganon, hanggang ngayon ay may ugnayan pa rin pala ang dalawa. Nakataas ang mga kilay na pinag-cruise nila Lain ang mga braso sa dibdib. Uy, are you here because you were fired from your job and you want to beg the cousin? Nakanggising tanong ni Olivia. Well, unfortunately, di kanya matutulungan. He doesn't want to hear anything about you anymore. Hindi naman nakaimik sila Lain sa sinabing iyon ni Olivia. Nga pala, kanina sa hospital ay hindi siya pinansin nito kaya papaano siya tutulungan ng lalaki. Napakatanga lang niya dahil nagmamadali pa siyang magpunta doon. Tumawa ng malakas si Olivia nang makita ang itsura nila Lain. Talagang ang lakas ng loob mong kalabanin pa ako. Nakakalimutan mo ba ang last name ko? I'll tell you the truth, I'm the one who did it all. Tila sinampal sila Lain sa narinig na iyon mula kay Olivia. Kaya kung ganon, ikaw ang may pakana ng lahat. Ikaw ang nag-post online ng mga maling paratang na iyon, hindi makapaniwalang tanong nila Lain sa kaharap na nanginginig ang kamay. Taas noon namang sumagot si Olivia. Yes, ako nga. Bakit? May magagawa ka ba, bitch? Nakangising tanong pa ni Olivia na hindi ka babakasan ng guilt, bumili ang tibok ng puso nila Lain sa natuklasan. Mabilis na nag-init ang sulok ng kanyang mga mata habang nakatingin kay Olivia na tila proud pa sa kasalanang ginawa. Aalam ba ni Knives ang tungkol dito? Nakakuyom ang kamao na tanong nila Lain habang pinipigilan na pumatak ang mga luha. Hindi naniniwala sila Lain na tutulungan ito ni Knives sa masama nitong ginawa. So what if yes? So what if no? Nakataas ang kilay na balik-tanong ni Olivia saka humakbang papalapit kay Lain at pumalatak. You know bitch, if Kuya Knives wanted to help you, he'd just say one word. But he didn't do it, do you know, gal? Hindi na maramdaman pa nila Lain na unti-unti na palang bumabaon ang kanyang kuko sa kanyang balat dahil sa mga naririnig. Sumisikdo ang kanyang dibdib at para siyang kinakapos ng hininga ng mga oras na iyon. Dahil laruan ka lang naman ni Kuya Knives, so Knives did he waste his time helping you? Mariing saad ni Olivia sa harap mismo ng kanyang mukha. Parang binuhusan ng malamig na tubig sila Lain at nanunot sa kanyang buto. Kanina habang papunta siya roon, iniisip niyang kung magiging malambot siya at magmakaawa kay Knives ay siguradong tutulungan siya nito. Dahil mas madali para sa lalaki na malaman ang tungkol sa mga bagay dahil sa koneksyon nito, kaysa naman magpakahirap siya na mag-imbestiga para alamin kung sino ang may kagagawa ng paninira sa kanya. Pero nawaglit sa kanyang isipan ang posibilidad na maaaring si Olivia nga ang may pakana ng lahat. At alam ito lahat ni Knives pero hindi ito tumutol sa masamang plano ng pinsan nito. Sa sandaling iyon, naisip nila Lain na napakatanga niya. Bakit naman niya naisip na tutulungan siya ni Knives? Dahil ba minsan na siyang naging laruan nito? Hindi na makayanan pa ng damdamin nila Lain ang mga sinasabi ni Olivia, at dala ng kanyang instinct ay tinalikuran niya ang babae at naglakad palayo. Paglabas niya ng building, isang nakakasilaw na sikat ng araw ang tumatama sa katawan nila Lain, ngunit wala siyang maramdamang init, para siyang namanhid. Ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang puso ay bigla na lang sumabog. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata at hindi na niya napigilan pang pumatak ang kanyang mga luha. Bakit ba paulit-ulit na lang niyang nararanasan ang ganoong paghihirap? Bakit ba hindi man lang maging patas kahit kaunti ang tadhana sa kanya? Bakit? Pagod na siya sa lahat-lahat. Pagod na. Isang figura ang humarang sa sikat ng araw, kaya nag-angat ng tingin sila Lain, nahilam ang luha ang mga mata. Nalalain, ani Liam na bakas ang pagkagulat sa tinig. Muling napayuko sila Lain nang makilalang ang sekretary iyon ni Knives na si Mr. Miller. Ayaw niyang makita siya nito sa ganoong nakakahiyang sitwasyon.
Bahagyang lumapit si Liam sa babae at doon niya napagtanto na umiiyak ito dahil may bakas ng luha ang mga mata nito. Lalain, may nangyari bang hindi maganda? Tanong ni Liam sa kaharap. Umiling naman si Lalain habang sumisinghot-singhot. Lalain, nandito si Mr. Dawson ngayon kaya kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Si Mr. Dawson ay hindi na kailangan. Ayos lang ako, puto ni Lalain sa sinasabi nito. Lalain, bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo kung pwede ka namang tulungan ng boss ko? Kunot, noong tanong naman ni Liam. He wanted to tell her earlier that even though his boss may have a tough exterior, he has a soft heart when it comes to her. Kagabi, kasing dilim ang bagyo ang mukha ng kanyang boss. Hindi na siya masyado nagsalita pa pero alam niyang kung lalapit si Lalain sa kanyang boss, alam niyang kakalma ito. This is not the first time that Mr. Dawson has made an exception for her. Naiintindihan ko ang gusto mong sabihin, Mr. Miller. Pero kung hihingi pa ako sa kanya ng tulong, masyado ko nang ibinababa ang sarili ko, ani Lalain na namamaos na tinig. Mauna na ko sa'yo, Mr. Miller. May pupuntahan pa kasi ako, pagdadahilan pa ni Lalain sa kapilit ng umiti at tumalikod na. Kung ito ang kanyang kapalaran ay tatanggapin niya. Kung iyon ang nakatadhana na pinakamasamang mangyayari sa kanyang buhay, tatanggapin niya. Pero sa oras na mabali ang kanyang prinsipyo, hindi na niya iyon maibabalik pagaya ng dati. The Chief Executive Officer's Office, basa ng natapong kape ang katawan ni Lila at baka sa mukha nito ang matinding pagpakahiya ng mga sandaling iyon. Don't ever come to Jinwei office again. Get out, walang ekspresyon at malamig na utos ni Neve sa babae. Kick Neves, Uncle Kennedy is the one who told me to come here. Tura naman ni Lila na namumutla ang mukha. Naningkit naman ang mga mata ni Knives habang nakatingin kay Lila. Tell him that I don't need poaching servant. Di ko kailangan ng taong magdadala sa akin ng kape. Sumama ang mukha ni Lila sa narinig. Kick Knives, how can you say that I'm your servant? What do you want me to call you? Itinapon mo ang dala mong kape sa sarili mo at gusto mo pang mag-shower dito. Do you think I'm stupid enough not to know your plan? Puno ng sarkastikong saad pa ni Knives. I don't have any plans. Enough, Lila, sigaw ni Knives na tila napuno na. Get out of Esva's sight now. Tuluyan na nila mo ng kahihiyan si Lila ng mga oras na iyon, kaya kahit ayaw niyang umalis ay wala siyang nagawa. Oh, okay fine. I'm leaving. Tumalikod na si Lila at nagtungo sa pinto. Pero habang isinara ito ay tinitigan niyang maigi ang malamig na anyo ng lalaki habang ang kanyang mga mata ay puno ng paranoia. The more na tinatanggihan siya ni Knives, the more na mas lalo siyang nababaliw sa lalaki. Anyway, lahat ng gustong umagaw kay Knives sa kanya ay papatayin niya. This man can only be hers and must be hers. Pagkaalis ni Lila, si Liam naman ang pumasok sa opisina ni Knives. Madilim ang anyo ng kanyang boss pagpasok niya at alam niyang wala sa timing ang mga sasabihin niya. What? Irritabling tanong ni Knives sa kanyang sekretary. Nag-aatubili namang nagsalita si Liam. Sir, nakita ko po si Lalain sa babad. Knives' handsome face automatically scrunched up when he heard what his secretary said. Perhaps she went there because she had a problem that Elijah Montenegro couldn't solve. Si Lalain enough. Let's talk about business, awat ni Knives sa sasabihin nito. Since may time pa itong ipagluto ng lugaw ang Elijah Montenegro na yon, bakit hindi ito maghintay sandali? Hindi na ipinagpatuloy pa ni Liam ang sasabihin, sa halip ay inabot niya sa lalaki ang folder na naglalaman ng mga impormasyon na pinatatrabaho nito sa kanya. Nahanap ko na po ang i-address ng viral post tungkol kay Lalain. This came from a small internet cave in Makati where they were paid to spread gossip and slander. They admitted that the person who ordered them to do it was from Jade Entertainment, and the daughter of the owner of that company is a close friend of Lila. Sa narinig ay nagsalubong ang makakapal na kilay ni Knives. Do you mean, si Lila ang may pakana ng lahat? Hindi lang siya, Mr. Dawson. Nag-aalinlangan saad pa ni Liam. Who else? Tanong ni Knives na naniningkit ang mga mata. I went to Ines Jade, the daughter of Jade Entertainment, threatened her to admit Kava she did this. She said that Lila and Olivia approached her to find trolls on social media and destroy Lalain.
Napalunok si Liam nang makita tumiim, bagang ang kanyang boss na tila ba mababasag na ang ngipin sa sobrang diin. Nakakuyom din ng mahigpit ang kanyang kamo at tila ba anumang oras ay magwawala ito. They were also the ones who incited Mrs. Irene Go, Mr. Go's wife, to encourage her fans to attack Gwyneth Lane. Because of that, Gwyneth Lane almost had an accident because Miss Irene Go's fans pushed her onto the road. Luckily, Mr. Montenegro was right there and saved Lane. Nakakulong na rin ang fans ni Irene Go na nagtulak kay Lalain. Mas lalong nagdilim ang anyo ni Gneves matapos marinig ang mga bagay na iyon. Hindi niya akalain na ang may gawa ng eskandalong iyon ay si Olivia at Lila. Those two stupid bitch who don't know the difference of life and death. A&D. Muling saad ni Liam. Naglabasan ng ugat sa sentido ni Gneves habang nakatingin ng masama sa kanyang sekretary. Will you please say it all at once, galit niyang turan. At ginamit ni Olivia ang status niya para i-pressure ang si Claire para expel si Lalain. Sa tingin ko ay iyon ang ipinunta niya rito kanina, Mr. Dawson. Pakiramdam ni Gneves ay nanakit ang kanyang ulo dahil sa sunod-sunod na revelasyon, kaya naman bahagyan niyang ang kanyang sentido. Where's Lalain? Papasukin mo siya rito, utos niya. Uumalis na po si Lalain. What? Inis na tanong ni Gneves sa kaharap. Anong oras siya umalis? Kaalis lang po, Mr. Dawson. Matalim na tingin ang ipinukol ni Gneves sa kanyang sekretary. Don't you have common sense? Di mo ba siya kayang paakyatin dito? I told her to talk to you, Mr. Dawson, but Gwyneth Lane was too stubborn and said she wouldn't beg you. Niluwagan ni Gneves ang necktie ng suot niya dahil pakiramdam niya ay sinasakal siya ng mga sandaling iyon. Kung ayaw naman pala niya ng tulong ko, bakit siya nandito? Inis niyang tanong sabay tayo sa kinaupo ang swivel chair at nagsindi ng sigarilyo. Nagtataka namang bumaling si Liam sa kanyang boss. I asked the receptionist and she said that Olivia took her up to your office half an hour ago. Di po ba kayo nagkita, sir? Bakit di ko siya nakita? Kunot noong tanong naman ni Gneves. Sir, nagtatakang sagot naman ni Liam, saka biglang pumasok sa kanyang isipan ang itsura ng babae noong makita niya ito sa labas ng building. Gwyneth Lane was crying earlier so I thought you had an argument, Mr. Dawson. I even tried to get her to come up to ask for your help. Pero sinabi niyang hindi siya magmamakaawa sa inyo dahil ibaba niya ang sarili kapag ginawa niya iyon. Sandaling natigilan si Liam sa naisip. Sir, baka may nagawa kayo kaya nasabi iyon ni Lalain, tanong pa ni Liam. What did I do? Wala akong ginagawa, pinuto ni Gneves ang sasabihin ang may ma-realize na isang bagay sa katiim, bagang niyang binalingan ang sekretary. Tawagin mo si Olivia, now, pasigaw na utos niya na nanlilisik ang mga mata sa galit. Oo kay, Mr. Dawson, nahihintakutang sagot naman ni Liam saka mabilis na tumalilis palabas sa opisina ng kanyang boss. May ilang minuto rin ang lumipas bago pumasok si Olivia na para bang good mood. Hey, Kuya Gneves. Are you looking for me? Matamis ang ngiting tanong nito saka naupo sa single sofa sa tapat ng desk ng lalaki. Tinapos muna ni Gneves ang pangalawang stick ng kanyang sigarilyo bago umupo sa swivel chair at hinarap ang kanyang pinsan. Sabihin mo sakin ang lahat ng ginawa mo kay Lalain Aragon, ani Gneves sa seryosong anyo. Nabura ang ngiti sa labi ni Olivia nang marinig iyon at kumabog ang kanyang dibdib sa takot. Oh what? I didn't do anything, T. Pagsisinungaling niya sa kaharap. Umangat ang gilid ng labi ni Gneves dahil sa pagsisinungaling ng babae. Kinausap ko na ang Richmond International School sa States. You can enroll now, malamig na turan niya. What? Bulalas ni Olivia na nanlalaki ang mga mata. Napatayo siya sa kinaupo ang sofa na may hindi makapaniwalang anyo. And no. Hindi ako pupunta. Never. Ang Richmond International School ay matatawag mang eskwelahan, pero ang totoo ay lugar ito para disiplinahin ang mga katulad ni Olivia na anak mayaman na kinulang sa tamang pag-ugali. Mahigpit ang rules and regulations sa Richmond at ang susuway sa rules na iyon ay parurusahan depende kung gaano kalaki ang iyong nagawa. Many rich kids have entered Richmond and say that this place is worse than prison. Olivia would rather die than go in there. Kaya kailangan mong pag-isipan ang mga isasagot mo, Olivia.
Dahil bawat isang pagsisinungaling mo ay idadagdag ko sa taon ng pananatili mo sa Richmond, saad ni Knives sa nakakatakot at intimidating na tono. Kaya kailangan mong pag-isipan ang mga isasagot mo, Olivia. Dahil bawat isang pagsisinungaling mo ay idadagdag ko sa taon ng pananatili mo sa Richmond. Biglang bumagsak ang balikat ni Olivia sa kamukhang kaawa-awa na tumingin sa kanyang pinsan. Wala akong ginagawa, pagtanggi pa niya. 2 years, wika ni Knives na bakas ang pinalidad sa tinig. Kakuya Knives, bulalas ni Olivia na namumutla ang mukha at bakas ang takot sa kaharap. 3 years, T. Sa pagkakataong iyon ay bumunghalit ng iyak si Olivia. Fine. Sasabihin ko na. It's me, T. Humihikbi na ikinuwento ni Olivia ang buong kwento na para bang siya pa ang argabyado sa mga nangyari. Habang pinakikinggan ni Knives ang dahilan ng kanyang pinsan, kung bakit nito iyon nagawa ay lalong nakaramdam ng puot si Knives sa kanyang dibdib. Bakas ang panganib sa kanyang mga mata habang nakatingin sa umiiyak na babae. I can't help but get angry, Kuya Knives. I'm your cousin, pero bakit tinatrato mo ako ng ganito para sa babaeng yon? Patuloy pa rin sa paghikbing wika ni Olivia. Subalit hindi man lang kinakitaan ng kahit kaunting awa sa ang gwapong mukha ni Knives para sa kanyang pinsan. Kahit minsan, hindi niya kinonsinti ang pagiging spoiled brat nito. Before tomorrow, clarify everything that happened online. Mag-public apology ka kailalain, and then pack up your things and get out here to Richmond, may pinalidad na saad ni Knives sa babae. Sa narinig ay napahagulhol na si Olivia. Nabura na ang viral post online. Tapos magpa-public apology pa ako sa babaeng yon? Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga friends ko, masamang-masama ang loob na tanong nila Lain. Umisi si Knives dahil sa sinabi nito. At para sa mga fake friends mo, wag ka nang makikipag-usap sa kanila. Break off your friendship. Kuya Knives, I'm the eldest daughter of Dawson family. Kapag ipinahiya ko ang sarili ko, para ko na ring ipinahiya ang buong pamilya. Bakit di mo na lang ako sampalin? Umiiyak pa ring sabi ni Olivia habang nagpapapadya. Malamig pa sa yelo ang boses ni Knives nang magsalita. Ang pagpunta mo sa Richmond ang huling paraan ko para pagtakpan ang mga kalokohan mo, Olivia. And if this happens again, the Dawson family will disown you. Kung hindi lang iniisip ni Knives na pinsan pa rin niya si Olivia, baka matagal na niya itong itinakwil sa pamilya. Dahil na-realize naman ni Olivia na determinado na ang kanyang pinsan na ipadala siya abroad, kaya naman umuwi niyang umiiyak at humihingi ng tulong. Nang makaalis si Olivia ay naging tahimik ulit ang opisina ni Knives, subalit naroon pa rin ang madilim na anyo ng lalaki. Sa dami ng kanyang iniisip ay muli siyang kumuha ng sigarilyo at nagsindi. Matapos niyon ay muli siyang naupo sa kanyang swivel chair upang tawagan si Liam sa intercom. Kumusta ang ipinagagawa ko sa'yo? Tanong niya sabay hitit ng sigarilyo. Tapos na, sir, sagot naman ni Liam sa kabilang linya. Good. Report that to me, ani Knives sa kapinatay ang tawag. Ilang sandali pa ay dumating na si Liam na dala ang kanyang ipad, at nang makalapit ay inilahad iyon sa kanyang boss. Na-disqualified na ang Mendoza Construction Group sa Municipal Investment Project at direkta ko itong ipinaalam kay Mr. Mendoza, tulad ng utos mo, Mr. Dawson, pagbabalita ni Liam. Iyon ang unang pagkakataon na natunghayan ni Liam kung paano patalsikin ng kanyang boss ang isang malaking kumpanya tulad ng Mendoza Construction. Alam ng media na kasama ang Mendoza Construction sa municipal project na iyon, ngunit ngayong tinanggal na ang kumpanya sa proyektong iyon ay iisipin ng iba na unreliable ito at malaking kawalan ito para sa Mendoza family. Mr. Dawson, sampal ito sa mukha ng Mendoza family. Paano kung malaman ito ni Mr. Kennedy? Nag-aalalang tanong ni Liam sa kanyang boss. Sa oras kasi na malaman ng ama nito ang ginawang pamamahiya ng kanyang boss sa Mendoza family dahil sa isang babae, maaaring mapahamak si Lalain. Tumaas naman ang gilid ng labi ni Knives. Send the video to Mr. Mendoza of Lila's lewdness when she was still abroad. Si Lila ay nag-aral abroad at habang naroon pa ito ay panay ang party nito sa kung saan-saan. She also had many boyfriends and flings while abroad. Para kay Knives, pare-parehas lang ang mga babaeng anak mayaman, masyadong mapusok ang mga ito noong nasa abroad. But when they return to the country, they act like good daughters so they can marry off to second-generation rich men.
Yisa the way, nag-send ka rin ng video kay Dad, dagdag pa ni Knives. Sa video na iyon, kung gugustustuhin pa rin ni Mr. Mendoza na maidikit ang pangalan nito sa kanilang pamilya, natitiyak niyang hindi papayag ang kanyang daddy. I'll understand, Mr. Dawson, wika ni Liam sa kanyang boss. It has to be said that whenever Mr. Dawson makes a move, it's always fatal. Anyway, ibigay mo sakin ang number nila Lain, ani Knives sa kanyang sekretary. Kaagad namang kinuha ni Liam ang kanyang cellphone at ibinigay ang number nila Lain. Pero sinubukan ko ng tawagan si Lalain pero walang sumasagot. Kumunot naman ang noo ni Knives at saka sinubukan ding tawagan ang number ng babae, pero katulad ng sinabi ng kanyang sekretary, ay hindi nga ito ma-contact ng mga oras na iyon. Mabilis na tumayo si Knives at kinuha ang kanyang suite na nakasabit sa kinaupo ang swivel chair. Pumunta ka sa hospital at sa university, ako naman ang pupunta sa bahay niya. Utos ni Knives sa kanauna nang naglakad palabas ng kanyang opisina. Nag-aalala siyang baka may nangyari ng masama kay Lalain kaya hindi ito matawagan. Okay, Mr. Dawson, tugon naman ni Knives. Sabay na nagmamadaling pumasok ang dalawa sa elevator. Did his speech rude? Maya-maya itanong ni Knives na ikinagulat naman ni Liam. Sir, tanong ni Liam sa kanyang boss. Iniisip niyang nagbibiro lang ito ng mga sandaling iyon, pero nang makita niya ang anyo nito ay napilitan siyang sumagot. If someone doesn't know you, the way you speak is normal for them, T. Nag-atubiling sagot ni Liam. Of course, sa tagal na niyang nagtatrabaho bilang sekretary nito, habang nakikilala niya ito ay alam niya kung gaano katalas ang bibig nito. Knives were silent for a moment until the elevator doors opened and he and his secretary walked in unison. He walked to his car in the parking lot and sped away. Upon arriving at Everill Estates' apartment, where he owned some of the floors, Knives simply scanned his face to enter the building. Sa pagkakataong iyon, tumawag si ang sekretary ni Knives, kaya mabilis niya itong sinagot habang naglalakad papasok sa elevator. Mr. Dawson, wala si Lalain sa school. Nagtanong naman ako sa hospital at ang sabi ng nurse, tanghali pa raw nang magpunta si Lalain at hindi na bumalik pa. Dahil sa narinig ay kaagad na binundol ng matinding kaba ang dibdib ni Knives. Lakad-takbo niyang tinungo ang palapag kung nasaan ang babae. Nag-doorbell si Knives pero nakailang tunog na iyon ay walang lumalabas. Pinuntahan ni Knives ang operator ng TV's camera sa building na iyon para tingnan kung nakauwi na ito. At nakahinga siya ng maluwang nang makitang naroon nga ito simula pa kaninang hapon at hindi pa lumalabas. Pero kumunot ang kanyang noo nang realized ang isang bagay. Kung talagang nasa loob pa sila Lain, bakit hindi nito naririnig ang kanyang pag-doorbell? May nangyari kaya sa babae?